Bayan, magandang umaga ang Kuya Ed. No? Pagpalain nawa tayo ng Amang Yahuwa at ang kinikilala ng ating mga kapatid na Allah. Sumapuso nawa ang kapayapaan at ang pag-ibig at pangunawa mula kay Allah, mula kay Yahuwa. Ang Kuya Ed. Magandang umaga po, bayan. It's Sunday. Makakomment lamang po ako. No? Sa iyo, BBM, Mr. Administration. Hindi na po mapasinungalingan na alam namin ang matagal na po ito for almost 3 months na alam na po namin yung sinasabing senaryo, no, regarding Chacha or charter change para mapanatili ang inyong pamunuan as being the Prime Minister of the Republic of the Philippines, where the people are suffering for your stupidity and goddamn. Huwag nyo na po iyan ipagtulakan. No? All you have to do now is to decide exclusively for your position and the others na nag-mastermind ng pag-kidnap at pag-surrender kay President Rodrigo Roa Duterte, the most effective president of this country, being held and brought to Hague. This is a national address. Base sa consensus namin, base sa aming mga pag-evaluate sa sitwasyon as part of a regular routine detail as mga field commander ng AFP na ngayon ay retired na, and they keep showing their voices, yelling for the truth. Keep me this mind to you, Mr. President. Your goddamn president. Remind this one. Alam namin ang inyong malalim na senaryo. It is transcripted to all members, especially my group, and then the retired officer and enlisted man of the AFP. Even those most trusted enlisted and officer of the Philippine National Police retired. We know na hindi kagagalaw ang mga tao mo dahil supplementally they are overfeeded by your corrupt money. Okay? Together with the PNP and AFP. Hindi po yan maililihim dahil hindi sila umaaksyon. Katulad ng isang asong busog na busog sa pondo ng bayan, wala yang ibang gagawin kundi ang matulog. Sayang ang kondo. Pero ito ang hindi ninyo naiintindihan. Remind this again, goddamn President. Hanggat may araw ka pa at oras, humingi kayo ng tawad sa inyong mga ginawa sa pamilya ng Duterte. Ipinalibing ang iyong ama na pagkatapos ng administrasyon ng iyong ama hanggang kay Duterte ay isinusuka at minumura ang putang inang iyong ama, si Ferdinand Marcos Sr. Kinamumuhian sa kanyang mga ginawang pagnanakaw.
dramatically, ang style ng inyong pagnanakaw ay gumawa ng proyekto sa Baynakaw. Tumulong sa Baynakaw. Ipaunlad ang bayan sa Baynakaw. Lahat ng inyong activity sa Baynakaw. Para nga naman ang taong bayan ay may lilinguning ginawa ang iyong ama. Especially katulad na lang ng power hydro plant. Bridge, katulad na lang ng San Juanico Bridge. Pero ang hindi mo alam ay nanganganib ang iyong pamahalaan kapag namatay si Duterte. Hindi mo na ito maaawat pa at ang peligro na magkagulo tayo na daigin pa ang Nepal ay kapag nangyari ang aming kinatatakutan na mamatay ang butihing Pangulong Duterte sa Hague. Kaya kung ako sa iyo, humingi kayo ng tawad sa inyong panluloko, humingi kayo ng tawad sa inyong pagtatraidor, humingi kayo ng tawad sa inyong pagtataksil, at humingi kayo ng tawag bilang grabber. Ano ang pagiging grabber? The merit grabber na hindi mo naman programa, ipinagmamalaki mong programa mo. At i-insert mo, king of insertion, ang salitang, that is one na pinondohan namin sa aming proyekto. Sa tingin mo, ganun pa man, tinatapos ko ang aming panawagan. Dahil mukhang hindi mo naiintindihan ang iyong ginagawa, Mr. President. Gusto lang namin na humingi ka ng tawad sa pamilya ng inyong naulila, ng inyong nilapastangan, trinaydor, at niloko, at winalanghiya ang pamilyang Duterte. Dahil concretely, as per status and consensus is remarked, kahit sinong Pilipino ay mag-aalab ang damdamin kung hindi nyo ito ibabalik. At kung mamatay si Duterte sa Hague, tandaan mo, ang bangungot at ang katuparan ng hula sa pagtatapos ng iyong serbisyo ay darating. Ang isang taong ilalabas na nakahiga sa Malacanang. Sana naalala mo ang mga konsensus na yan at ang mga hula na yan. 4 na manghuhula ang naghula niya. So sa huli, katungkulan mo ang humingi ng tawad hanggat maaga. Hanggat kaya nyo pang resolbahin ang darating na malaking problema.